Gumastos ka ba ng 15,000 pesos para sa isang laruan? Ito, designer toy siya. Na-cast siya in iron. Parang special collectible siya. Yan. Tapos nakasign pa siya ng designer. At bakit ka nga ba bibili ng laruan pero hindi mo naman bubuksan? Maganda siya kasi ang importante when you collect, you have to make sure that the case ay hindi na torn, hindi na babalaktot. Ngayong hapon, sasagutin natin ang mga tanong na yan sa ating pagpasok sa mundo ng big boys. Nadaig pa ang mga bata kung mangolekta ng toys. Bahay ba ito o toy store? Yan ang unang pumapasok sa isip ng mga taong bibisita sa bahay ni cager turned politician Freddie Webb, kung saan matatagpuan ang kanyang malaking toy collection. Siguro I started collecting recently lang, 10 years ago. So I started to collect Star Wars kasi I was amazed sa movies. So all of this on this side of all Star Wars up to here. I started collecting first yung mga maliliit na pieces, ganyan, di ba? Slowly, I graduated to the big ones, all the way down sa likod. I have matchboxes, American style, Ferraris, racing champions, so on and so forth. Kasi ang importante when you collect, you have to make sure that the case ay hindi na torn, hindi na babalaktot. Dapat talagang siya, pristine condition kasi it gives value to the collection. I would even go to auctions, yung mga ganun, di ba? And these are part of the auctions that I got, no? This one is a stoplight. Ganyan lang kababa nung araw yung stoplight dahil sa pedestrian, no? And tapos ito, it's a toy and joy machine na 25 cents. Lalagyan mo ng mga dinalagyan nila ng sa mga tindahan ng mga candies. Ito naman, because one of my grandson is a addict for baseball, I started to collect baseball dolls. Ako naman, where I came from basketball, so ito ngayon ang basketball collections ko. You can see, there's 1996, and then you have 1998 edition. Malalaki, maliliit. Pagdating sa pangungulekta ng laruan, meron pang humahamon. Ang kapatid ni Patrick at Cheska Garcia na si Pichon. So kagaya nito, dito yung mga super robots ko, yung mga Voltron ko, yung mga Deimos, may Voltes 5. Tapos kung naman mga vintage na Ninja Turtles, meron din ako dito. Ibang klase. Ito na dito yung mga Ninja Turtles. Tapos dito sa baba yung mga yan, may ako mga Smurf na naka-box pa. May pa Ninja Turtles. Yan. Mga ito, nakuha ko to sa Hawaii. So nakuha ko siya between mga around $10 to $15 each. Dito mga 1/6 scale na. And kunyari Lord of the Rings, kaya nito Lord of the Rings na 1/6 scale na premium figure siya. So pagbukas mo sa kanya, makita mo may damit talaga siya. Hindi kagaya ng mga iba na molded yung plastic. Na Full Metal Alchemist, mga ganito. Ito. So siguro mga ganito, umaabot to na mga 6,000 to 7,000, minsan 10. Ganito. So sobrang detail siya, may sarili siyang damit. Parang doll talaga siya. Ayan. Kasi yung ginagawa ko rin, nag-order din ako para mas mura, nag-pre-order din ako sa mga ibang stores. Ginagawa, nagbabayad ako ng down payment, so may laki silang discount na binibigay. So pagdating, binabayaran ko lang pag dumating na yung full payment. So mga ganito, katulad ng mga G.I. Joe. So pag nakaseal pa siya. Nakuha ko siya mga 2 weeks ago. Very detailed siya. May damit talaga siya para nakasundalo, lahat. For the record, almost 1,000 pieces na ang toy sa collection ni Pichon.
Samantalang si Tito Freddy naman, Ilan na? I have no idea. I don't count. I have no idea. But I think my secretary has a record. pareho man silang obsessed sa toys, magkaiba naman sila ng diskarte pagdating sa pagbili. Si Pichon, all out sa paggastos, lalo na kung may tinatarget siyang hard-to-find collectible tulad nito. Siguro last time to nung ko, buwan siya between 15,000 to 17,000 pesos. Designer toy siya. So pag nabagsak to, sira to kaagad. Yan, nakast siya in iron. Parang special collectible siya. Yan. Tapos nakasign pa siya ng designer. Si Freddy, mas maingat naman sa paglabas ng pera para sa kanyang koleksyon. I don't buy unless it's on sale. Ganun ako eh. Diba? Second, I have to like it. Third, do I already have it? Call it a hobby, call it an obsession. Pero para kina Freddy at Pichon, kakaibang saya raw ang dulot ng kanilang hindi ordinaryong toys. Kaya natutuwa ko, yun nga. A de-stressor din eh. Sometimes I'd say that you're working hard, you came hard days of work, or you feel bad. You had a bad day, sometimes just open the, do you call this? You open your toy room or you look at your toy and you just look at it na parang, just remember your childhood and natutuwa ka ulit, diba? Kasi ako naman, I don't smoke, I don't drink, I don't stay out late. So what I do is I put my money in this thing and I love it. Yan ang mga koleksyon, di ba? Naku, alam naming dalawa to ni Maria. Oo nga, gusto ko rin sabihin sa inyo yun na kayo mismo, may kilala kayong nagko-collect. Medyo. Close daw sa'yo. Parang si Kuya Ogie yan. Ikaw Anong collection niyo? Ganon din, kung ano-ano, robot, mga hindi ma-explain na apparently bawal paglaruan, bawal tanggalin hawakan. sa box, Nakaseal bawal hawakan. May oo. sinasabi kong kwento sa amin na merong laruan si Ogie na dapat ganun lang, wag gagalawin, hindi Oo, pwedeng tinapik tanggalin yung sa box. kamay ko. Kasi gusto kong ilabas eh. Yung, ano ba yun? Nangingialam Oo, ka basta kasi. ako nangingialam. Sabi ko, gusto ko makita. Hindi yan pinaglalaroan. Sabi! Wag daw galawin kasi may iba na. Eh, ikaw yan. Si Ano Dong. experience Ganun, mo? pero pwede naman paglaruan. Hindi naman siya yung parang tipong, ay, huwag mo hahawakan yan. Pwede naman sa kanya. Siguro, meron din akong koleksyon. Hello Kitty. Ah, talaga? Pero yung Hello Dati. Kitty mo, nung bata ka Dati, pa. pero yung feeling ko medyo dalaga na ako. Nax! Ngayon Medyo- 20 ka na, sabi mo pinabigay mo na. Oo eh. Kumbaga parang gusto ko na Oo, mag-move on talaga. sa pagiging bata. Ah, di ba? Ikaw, Kita mo, Freddy. wala, pagkain lang Meron, sabi kinokolek mo ko. spam. Pagkain lang kinokolek ko. At eto pa, Meron na namang collection pa. meron pang ibang bago. Iyon. Yan. May bago pong offering ang GMA Afternoon Prime. Panoorin po natin ito. Mula pa na maitanghal siyang starstruck second prince noong 2009, tila hindi na maawat ang pag-alagwa ng showbiz career ni Rocco Nacino. Si Lovie Poe naman, ilang pelikula na ang pinagbidahan. Kabilang na dyan ang blockbuster hit na Tik-Tik, The Aswang Chronicles. Ngayon, ang dalawang pinakamainit, pinakamatagumpay na young star sa bansa ngayon ay magtatambal sa isa na namang kwento ng pag-ibig na aabangan ng buong bayan. Kasing sizzling hot ni na Lovie Poe at Rocco Nacino ang pagmamahalang mamamagitan sa mga karakter nilang gagampanan sa pinakabagong teleserye ng GMA, Yesterday's Bride. Ngayon, mas kilalanin natin ang dalawang bida. Let's find out how they feel about their challenging new roles and how far they're willing to go in the name of love, passion, and destiny. Ayan, mga kaibigan, kasama po natin ngayong hapong ito ang stars ng upcoming show sa GMA Afternoon Prime. Hindi ako huminga. Ladies and gentlemen, please welcome Luisa Landi, Rocco Nacino, and of course, Lovie Poe. Good afternoon. Good afternoon. Hello! Ayan. Mag-hello muna kayo sa mga fans. Yes, hello po sa inyong lahat. It's Hello good sa to be Rocco here Fellas. again. Hello. Ayan, itotodo ko lang kaagad. Isa kasi sa pinag-uusapan dito sa bagong show nyo, eh yung inyong love scene na parang meron akong nakita kanina doon. Rocco, Kaya nagka-baby. anong nangyari? Paano nyo ginawa yon? Ilang takes? Na medyo na ano ba kayo? Na ilang ba kayo sa isa't isa? Kailan ba nangyari ang love? I think third taping day ba? Or fourth? Yes. Pero before nun, syempre po, kailangan, kahit pa paano may ilangan pa rin.
So, ang ginawa po namin, we just talked and talked, mag-establish kami magandang rapport. At binuild namin yung relationship as Justin and Andrea. And we believe in our character. At para pagdating po dun sa love scene na yun, na isang malaking scene, wala nang ilangan. Bakit parang ikaw, iba ang reaction mo lang? Natatawa lang Ano ako. Wala, marami kasing shots and there was a time na tawa lang kami ng tawa during the scene. Actually, tawa kami ng tawa dun sa scene na yun. Parang kilig eh. Parang hindi tawa, parang kilig. Oo, parang dapat nga hindi na tayo kasama dito. Ayun. Ngayon naman, ano ibig sabihin nun? Ayan, pinapakita. Ay! Naku po! Ayan, patikim lang natin. Ngayon naman gusto kong tanongin, kung pwede niyong sabihin sa amin o ikwento sa amin kung ano yung mga roles ninyo. Ikaw muna. Yes, here I played the role of Dr. Celso Agustin. So, doktor ka dito, Luis? Doctor/scientist na chemist. Social. So, lahat dami. Social. Hindi, pero dito I play one of Love's leading men. So, I will be part of Love's yung parang bagong buhay niya ni Andrea na magiging Lorraine in the future. So, yeah, I will parang make the story, yung love story nila, hindi naman pampagulo, pero pang-add ng something just to spice up everything. More complicated. Yes. Ayun. Lovey, ikaw. Yes, I'm playing the role of Andrea. Ayun, syempre, simple lang naman yung gusto niya is to be with the person that she loves. And then eventually nga, bago mangyari yun, may trahedyang mangyayari. And she's gonna meet someone and then eventually fall in love with someone also who's someone as wonderful as the one she used to love before. Parang ganun. So, mahirap din kasi anong susundin mo yung puso mo or yung tinadhana para sa'yo. Ako, Cash. Hindi pala ako kasali. Si Rocco, I think this is your first major yes, actually, role, diba? Parang lead role na lead nag-level role, up po. oo. Dati po pa 3 times, Kasi 3 times. So leading ngayon, man ka na talaga. ngayon daddy na ako at ikakasal ako kay Lovie. Congratulations, by the way. Thank you po. Maraming salamat. At it's a big challenge. Yes. Big step, big challenge. And I'm very excited about this project. At kaya lahat-lahat po binibigay ko dito. Oh, that's good. Lovey, imbitahan mo na silang lahat. Kasi papalabas na to bukas. Yes, bukas po. Manood po kayo ng Yesterday's Bride. After ng Eat Bulaga, sigurado ako na may in love kayo sa story na to. The heart never forgets, right? Yeah. This is directed by Direk Gil Tejada. So thank you, Direk. At salamat po sa staff po namin na sinamahan kami dito sa Hot TV. Maraming salamat. Bukas po, Yesterday's Bride. Yes, bukas po. Huwag niyong kakalimutan manood ng Yesterday's Bride after po ng Eat Bulaga. Yesterday's Bride. Hindi po siya now's bride o tomorrow's bride. Yesterday's Bride. Ayan! Hot next! Ang mga hindi ordinaryong kabaong naman talaga. May pink, may videoke at marami pang iba sa pagbabalik ng Hot TV! Hot next, meet the real gagambol. Buhay na gagamba ang kinakain para gamutin ng kabag. Papayat ang lasa niya. At ano kaya ang pakiramdam na nakahiga sa kabaong? Ito at ang kwento ng iba pang mga artistang nasubukan na to. Ang isang artista, kung kailangan humiga sa kabaong, dapat humiga sa kabaong. Hindi mo maintindihan yung pakiramdam. Hot next sa Hot TV.